Isang taos-pusong pagbati sa inyong lahat. Ako po si Maria at muli kayong nakikinig sa Kwentong Puso TV, kung saan ang bawat tibok ng puso ay merong tinig at kwento. Sabi nila, ang tungkulin ay isang sagradong panunumpa. Pero paano kung ang mismong tungkulin mo bilang isang asawa at tagapagligtas ay maging dahilan ng pinakamatinding sakit na iyong mararanasan? Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang pusong nasugatan? Hindi ako naparito para kumustahin ka, Selena. Ang init mula sa plansa ay tila biglang nanlamig sa kamay ni Selena. Saglit siyang natigilan. Ang tingin ay nanatili sa uniforme ng kanyang asawa na maingat niyang pinaplansa. Ang pangalang Victor na nakatahi sa dibdib nito ay tila lumabos sa kanyang paningin. Dahan-dahan niyang inilapag ang plansa sa kinatatayuan nito bago humarap sa kanyang biyenan. Si Doña Elvira ay nakatayo sa may pintuan ng kanilang kusina. Diretso ang tingin. Ang mga mata ay kasing lamig ng kanyang boses. Naparito ako para sa anak ko. Tumagos ang mga salitang yon sa puso ni Selena na parang bubog. Napalunok siya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ma'am, umupo po muna kayo. Ipagtitimpla ko po kayo ng kape. Umiling si Doña Elvira, hindi man lang gumalaw sa kinatatayuan. Huwag na. Sandali lang ako. Alam kong alam mo na ang nangyayari. Hindi ito tanong. Isa itong paghahayag. Nanikip ang dibdib ni Selena. Ang mga hinala na pilit niyang itinataboy sa kanyang isipan sa loob ng ilang linggo. Ang mga gabing umuuwi si Victor na amoy ibang pabango. Ang mga palihim na text na nababasa niya sa telepono nito. Ano po ang ibig ninyong sabihin, ma'am? Mahinang tanong niya, kahit na alam na niya ang sagot. Huwag na tayong maglokohan, Selena, mariing sabi ni Doña Elvira. Ang tenyenteng si Bella Reyes, alam kong nababalitaan mo na. Ang sakin lang. Hayaan mo na muna. Hayaan? Hindi makapaniwalang ulit ni Selena. Hayaan ko po ang asawa ko na. Hindi niya matapos ang sasabihin. Ang sakit ay bumara sa kanyang lalamunan. Isang distraksyon lang yan. Mabilis na sagot ng matanda na para bang isang maliit na bagay lang ang pinag-uusapan nila. Lilipas din. Ang mga lalaki minsan ay naliligaw ng landas, pero sa huli, sa asawa pa rin umuuwi. Gusto ni Selenang sumigaw. Gusto niyang isumbat ang lahat ng sakripisyo niya. Ang pag-intindi, ang pag-aalaga, ang pagiging isang mabuting asawa sa isang sundalo. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nagpatuloy si Doña Elvira, ang boses ay mas bumaba, mas seryoso. May malaki tayong utang na loob sa pamilya Reyes, Selena. Isang napakalaking utang na loob na hindi natin kayang bayaran ng pera. Kung hindi dahil sa kanila, noong nangyari ang insidente sa Zamboanga, wala tayo sa kung nasaan man tayo ngayon. Wala si Victor sa posisyon niya. Utang na loob. Ang dalawang salitang yon ay parang kadenang ipinulupot sa leeg ni Selena, humihigpit sa bawat segundo. Kaya ang hinihiling ko lang sa'yo, umintindi ka. Pagtatapos ni Doña Elvira, maging praktikal ka. Huwag kang gagawa ng iskandalo na makakasira sa pangalan ng pamilya at sa karir ni Victor. Manahimik ka lang. Dahil sa huli, ikaw pa rin ang asawa. Ikaw pa rin ang legal wife. Pagkasabi niyon, tumalikod na si Doña Elvira at naglakad palayo. Iniwan si Selena na nakatayo, tulala at basag na basag. Ang pagsara ng pinto sa labas ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang tunog ng pagtatapos. Nanginig ang mga kamay ni Selena. Napasandal siya sa ironing board. Ang mga tuhod ay tila babagsak anumang oras. Siya ang asawa. Siya ang legal wife. Pero bakit pakiramdam niya? Siya ang kabit. Siya ang tagalabas. Siya ang kailangang magtiis at umintindi para sa isang kasalanang hindi naman siya ang gumawa. Ilang minuto siyang nanatili sa ganoong posisyon, nakikinig sa katahimikan ng bahay na dati puno ng tawanan. Ngayon, ang katahimikan ay mabigat, nakakabingi.
Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito nang wala sa sarili. Isang text message mula sa isang unknown number. Nangunot ang kanyang noo. Binuksan niya ang mensahe. Maikli lang ito. Isang pangungusap na babago sa lahat. Tingnan mo ang locker ni Victor. Gnome 27. Numero 27. Paulit-ulit na tumakbo sa isip ni Selena ang numerong yon habang nagmamaneho siya papunta sa base militar. Ang mga salita ng kanyang biyenan ay parang sirang plakang umuulit-ulit, sumasabay sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan. Umintindi ka, huwag kang gagawa ng iskandalo. Ikaw pa rin ang legal wife. Para siyang isang robot na kumikilos ng wala sa sarili. Pumasok siya sa gate ng kampo, ipinakita ang kanyang ID at pinarada ang sasakyan sa pamilyar na lugar. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo, papunta sa locker room ng mga piloto, ay mabigat. Tila may nakadagang sako ng buhangin sa kanyang mga balikat. Narating niya ang hilera ng mga kulay abong locker. Ang puso niya ay kumakarera. Bawat tibok ay isang malakas na kalabog sa loob ng kanyang dibdib. Huminto siya sa tapat ng locker na may numerong 27. Pangalan ni Victor ang nakasulat sa isang maliit na nameplate. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang duplicate key mula sa kanyang wallet. Isang susi na ibinigay sa kanya ni Victor noong mga panahong puno pa sila ng tiwala. Para kung may maiwan akong importante, sabi nito sa kanya na may kasamang ngiti. Kasamang ngiti. Isinuksok niya ang susi sa seradura. Ang tunog ng pagpihit nito ay tila napakalakas sa katahimikan ng silid. Bumukas ang pinto ng locker. Sa unang tingin, wala namang kakaiba. Isang ekstrang uniforme, isang pares ng combat boots, ilang mga libro at manual. Ngunit sa ilalim ng mga yon, sa pinakasulok, may isang maliit na kahon. Isang simpleng kahoy na kahon. Dahan-dahan niyang kinuha yon. Magaan, walang bigat. Pero pakiramdam ni Selena, pasan niya ang buong mundo. Nanginginig niyang itinaas ang takip. Ang unang tumambad sa kanya ay mga sulat. Hindi ito nakasobre, tanging mga nakatuping papel na tinalian ng isang pulang ribbon. Kinalas niya ang tali at ibinuklat ang isa. Pamilyar ang sulat kamay. Nakita na niya ito dati sa mga report at dokumento sa base. Kay Lieutenant Bella Reyes. Vic, hindi ko makalimutan ang hapon natin sa coffee shop. Sana maulit muli. Miss na kita. Naiintindihan ko kung bakit kailangan nating mag-ingat. Pero minsan, gusto ko na lang isigaw sa buong mundo na mahal kita. Salamat sa lahat, lalo na sa pangako mo. Hihintayin ko yon pagkatapos ng misyon mo sa Palawan. Binitawan ni Selena ang mga sulat na para siyang napaso. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Sa ilalim ng mga sulat, may isa pang bagay, isang seda na panyo. Itinaas niya ito at naamoy. Isang matamis, bulaklakin na pabango. Ang pabangong madalas niyang maamoy kay Victor sa tuwing umuuwi ito ng gabi. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang huling laman ng kahon. Isang litratong Polaroid. Si Victor at si Bella. Nakaupo sila sa isang coffee shop. Si Bella ay nakasandal sa balikat ni Victor. Ang ngiti nito ay abot tenga. Si Victor naman ay nakangiti rin. Isang nga ng ngiting matagal nang hindi nakikita ni Selena. Isang naman ng ngiting malaya. Walang bigat. Isang ngiting hindi para sa kanya. Doon na bumigay ang mga luha ni Selena. Sunod-sunod na pumatak sa ibabaw ng litrato, binabasa ang masayang alaala ng dalawa. Ang sakit. Mas masakit pa sa kahit anong sugat na ginamot niya sa battlefield. Ito ay isang sugat na hindi nakikita, ngunit ramdam hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang lahat ng hinala niya. Lahat ng pagtatanggol niya kay Victor sa sarili niyang isipan. Lahat ay gumuho. Ito na ang katotohanan. Hubad, brutal, at hindi mapagkakaila. Nakatayo lang siya roon
Hawak ang mga ebidensya ng kataksilan, habang ang mundo niya ay unti-unting nadudurog. Gusto niyang isara ang locker at magpanggap na walang nakita. Pero huli na. Biglang nag-ring ang kanyang telepono. Ang tunog ay tila isang alarma na gumising sa kanya mula sa isang masamang panaginip. Si Sergeant Alma, ang kaibigan niya. Sinagot niya ito. Pilit na pinipigilan ang paghikbi. Alma! Ngunit hindi siya pinatapos nito. Ang boses ni Alma sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala at pagmamadali. Kapitan, pabalik ka na sa command center. Bilis! May emergency! Emergency. Ang salitang yon ay tila isang malakas na sampal na gumising sa diwa ni Selena. Sa isang iglap, ang personal na sakit na kanyang nararamdaman ay pansamantalang naitulak sa isang sulok ng kanyang isipan. Ang unipormeng suot niya ay biglang bumigat, isang paalala ng kanyang sinumpaang tungkulin. Isinara niya ang locker, ang tunog ng metal ay tila isang putok ng baril sa katahimikan. Hindi na niya ibinalik ang kahon. Isinilid niya ito sa kanyang bag. Isang mabigat na ebidensya, isang mabigat na pasanin. Mabilis ang kanyang mga hakbang pabalik sa command center. Ang mga sundalong nakakasalubong niya ay nagbibigay pugay, walang kamalay-malay sa gera na nagaganap sa loob ng kanyang puso. Pagpasok niya sa command center, ang tensyon sa loob ay halos nahihipo. Ang mga opisyal ay nakapalibot sa isang malaking monitor. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang normal na abalang ugong ng silid ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan na binabasag lamang ng mga static na tunog mula sa radyo. Nakita siya ni Major Ramirez, ang kanilang commanding officer. Ang mukha nito ay gusot sa pag-aalala. Kapitan Medina, tawag nito sa kanya, gamit ang kanyang apelido. Mabutit narito ka na. Lumapit si Selena. Ang mga mata ay nakatuon sa mapa na nasa screen. Ano po ang nangyayari, sir? Nawalan tayo ng contact? Diretsong sabi ni Major Ramirez. Ang Agila 1. Hindi na sila sumasagot sa radyo sa loob ng 15 minuto. Agila 1. Nanlamig ang buong katawan ni Selena. Iyon ang call sign ng jet ni Victor. Ang misyon sa Palawan. Ang misyon na nabanggit sa sulat ni Bella. Ang huling report nila ay may namumuong sama ng panahon sa kanilang area of patrol. Pagpapatuloy ng Major, itinuturo ang isang lugar sa mapa, isang liblib na bulubunduking rehiyon na kilala sa pabago-bagong klima. We have to assume the worst. Ano po ang utos, sir? Tanong ni Selena. Ang kanyang boses ay steady. Isang tono na sinanay niyang gamitin sa gitna ng krisis. Walang bakas ng kahit anong emosyon. Walang sino man sa silid ang makakahalata na ang piloto ng nawawalang eroplano ay ang lalaking dumurog sa kanyang puso. Ilang minuto lang ang nakalipas. Tumingin si Major Ramirez sa kanyang mga mata. Tila sinusukat ang kanyang katatagan. Kapitan, ihanda mo ang iyong medical search and rescue team. Aalis kayo sa loob ng 10 minuto. Ikaw ang mamumuno sa operasyon sa ground. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Siya ang magliligtas sa kanya. Ang isip niya ay nagprotesta. Hindi ko kaya. Hayaan niyo ng iba. Sinaktan niya ako. Niloko niya ako. Ngunit ang lumabas sa bibig niya ay ibang-iba. Yes, sir. Tumalikod siya at nagsimulang magbigay ng mga utos sa kanyang mga tauhan na naroon din. Ang kanyang boses ay malinaw at may awtoridad. Sergeant Alma, ihanda ang lahat ng first aid at trauma kits. Corporal Reyes, i-check ang mga communication equipment. Lahat ng miyembro ng Alpha Med team mag-report sa helipad in 5 minutes. Full gear! Ang kanyang mga tauhan ay kumilos na parang makina. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Ang kanilang tiwala sa kanya ay buo. Habang naghahanda siya, nagtama ang tingin nila ni Sergeant Alma. Nakita ng kaibigan niya ang sakit sa kanyang mga mata, ngunit nakita rin nito ang determinasyon.
Tumangulang si Alma, isang tahimik na mensahe ng suporta. Ilang minuto ang nakalipas. Nasa loob na sila ng rescue helicopter. Ang malakas na ugong ng makina at ang pag-ikot ng mga elisi sa itaas ay nangingibabaw sa lahat. Habang dahan-dahang umaangat ang chopper mula sa lupa, nakita ni Selena ang pagbuhos ng malakas na ulan sa labas. Ang madilim na kalangitan ay tila isang premonisyon. Pinilit niyang huwag isipin ang kahon na nasa loob ng kanyang bag. Pinilit niyang huwag isipin ang litrato, ang mga sulat, ang pabango. Ngayon, hindi siya si Selena, ang asawang niloko. Siya si Kapitan Medina, isang sundalo, isang doktor, at mayroon siyang misyon, iligtas ang buhay ng isang piloto, ang pilotong nagngangalang Victor. Sumandal siya sa malamig na pader ng helicopter at ipinikit ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa kadiliman sa ibaba, at isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mas malakas pa sa ugong ng makina. Bakit ko pa kailangang gawin to? Ang bawat minuto sa himpapawid ay tila isang oras. Ang rescue helicopter ay yumayanig sa bawat malakas na ihip ng hangin. Sa bintana, wala kang makikita kundi ang kadilimang nilalamon ng rumaragas ang ulan. Sa loob, walang nagsasalita. Ang bawat miyembro ng Alpha Med Team ay nakatuon sa kanilang mga gawain. Ang kanilang mga mukha ay seryoso sa ilalim ng pulang ilaw ng emergency cabin. Tanging ang boses mula sa radyo ng piloto ang maririnig, nagbibigay ng mga update. Malapit na tayo sa huling namataang lokasyon ng Agilawan, pero ang visibility ay halos zero. Maghanda kayo. Si Selena ay nakatingin sa isang digital map sa kanyang tablet. Pinag-aaralan ang topografiya ng lugar. Isang masukal na gubat na napapalibutan ng matatarik na bangin. Isang bangungot para sa kahit sinong rescuer. Sir, i-activate ang thermal scanners. Utos niya sa piloto ng chopper. Maghanap tayo ng kahit anong heat signature, kahit anong senyales ng buhay. Ilang sandali ng paghihintay. Tanging ang static mula sa radyo ang maririnig. Negative, Kapitan. Walang makitang malinaw na signal. Masyadong makapal ang mga puno. Bumuntong hininga si Selena. Ito na ang pinakamasamang sitwasyon. Kailangan nilang gawin ito sa lumang paraan. Okay, team, makinig! Sigaw niya, sapat lang para marinig ng lahat. Maghahati tayo sa 2 grupo pagbaba. Alpha 1, sasama sa akin. Alpha 2, si Sergeant Alma ang bahala sa inyo. Susuyurin natin ang lugar in a grid pattern. Walang hihiwalay. Laging bukas ang radyo. Maliwanag? Yes, ma'am! Sabay-sabay nilang sagot. Nagsimulang bumaba ang helicopter. Maingat na naghahanap ng lugar na maaaring paglapagan. Pagbukas ng pinto, ang malakas na hangin at ulan ay agad na sumalubong sa kanila. Bumaba sila gamit ang lubid. Pagkatapak ni Selena sa maputik na lupa, ang lamig ay agad na gumapang sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya ito ininda. Ang kanyang isip ay matalas, nakatuon sa misyon. Ang paghahanap ay isang pagsubok ng tibay at pasensya. Ang gubat ay madilim at mapanlin lang. Ang bawat anino ay tila isang figura. Ang bawat tunog ng nababasag na sanga ay nagbibigay ng huwad na pag-asa. Kapitan! Napalingon si Selena. Isa sa mga batang miyembro ng kanyang team, si Corporal Mendoza, ay natapilok at napaupo sa putik. Hawak ang kanyang bukong-bukong. Mabilis siyang lumapit. Anong nangyari? Okay lang po ako, ma'am. Sabi ng sundalo, pilit na tumatayo. Nadulas lang po. Umupo si Selena sa tabi niya. Hindi inalintana ang putik. Ininspeksyon niya ang paa nito. May sprain ka, hindi malala, pero kailangan mong mag-ingat. Kumuha siya ng elastic bandage mula sa kanyang medkit at mabilis ngunit maingat na binendahan ang paa ng sundalo. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sanay, ang kanyang galaw ay sigurado. Kaya pa? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahinahon
ngunit may diin ng awtoridad. Huwag bibitaw. Tumango ang sundalo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng paghanga at pasasalamat. Kaya pa po, ma'am. Tumayo si Selena at tinulungan siyang makatayo. Sergeant Alma, samahan mo pabalik sa landing zone si Mendoza. Maghintay kayo doon. Pero ma'am, protesta ni Alma. Utos iyon, sarhento. Mariing sabi ni Selena. Ayaw niyang may madamay pa. Ayaw niyang may iba pang mapahamak. Nagpatuloy sila sa paghahanap. Nabawasan ng 2. Ang oras ay lumilipas. Ang pagod at gutom ay nagsisimula ng maramdaman. Ang pag-asa ay unti-unti nang nauubos nang biglang isang mahinang tunog ang narinig ni Selena mula sa kanyang headset. Beep, beep, beep. Huminto siya, itinaas ang kanyang kamay bilang senyas sa iba na tumigil din. Tumahimik ang lahat. Pinakinggan niyang mabuti. Ang tunog ay mahina at paudlot-udlot, ngunit naroon isang emergency locator beacon. Nakuha ko na sila. Anunsyo niya sa radyo. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Sumunod kayo sa akin. Ang pag-asa ay muling nabuhay. Sinundan nila ang signal. Ang kanilang mga flashlight ay sumasayaw sa kadiliman. Papalakas ng papalakas ang tunog. Papalapit na sila. At pagkatapos, natanaw nila. Sa isang maliit na kalawakan sa gitna ng mga puno, nakahandusay ang mga nagkahiwa-hiwalay na piraso ng metal na dating isang eroplanong pandigma. Umuusok pa ang ilang bahagi nito. Ang amoy ng sunog na metal at gasolina ay nangingibabaw sa hangin. Isang tanawing puno ng pagkawasak. Naglakad sila papalapit. Ang kanilang mga paa ay maingat na humahakbang sa mga debris. Tumingin si Selena sa paligid. Hinahanap ang cockpit, hinahanap ang kahit anong tanda. Ngunit ang bumungad sa kanila ay isang nakakabiinging katahimikan. Walang sigaw, walang ungol ng sakit, walang kahit anong tunog ng buhay. Tanging ang lagaslas ng ulan at ang kaluskos ng mga dahon. Ang pag-asa na muling nabuhay kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na takot na gumapang sa puso ni Selena. Walang gagalaw. Ang boses ni Selena ay pumunit sa nakakabinging katahimikan. Mag-ingat sa pag-apak. Baka may mga live wires o unstable debris. Agad na kumilos ang kanyang mga tauhan, ang kanilang training ay nanaig sa kanilang takot. Sinimulan nilang i-secure ang perimeter. Si Selena naman, kasama ang 2 medic, ay maingat na lumapit sa pinakawasak na bahagi, ang cockpit. Ang salamin nito ay basag. Ang metal ay yupi na parang papel. Sa loob, sa gitna ng mga nagkalasog-lasog na kontrol at mga kumikisap-kisap na ilaw, nakita niya siya. Si Victor. Nakabitin siya ng patiwarik. Pinipigilan lamang ng kanyang seatbelt. Ang kanyang flight suit ay punit-punit sa ilang bahagi. At may malaking sugat sa kanyang noo na patuloy na dinadaluyan ng dugo. Wala siyang malay. Buhay pa ba siya? Tanong ng isang medic sa tabi niya. Hindi sumagot si Selena. Ang kanyang mga mata na sinanay para mag-scan ng mga pinsala ay mabilis na tiningnan ang kabuuan ni Victor. Ang mababaw, ngunit regular na pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Ang kulay ng kanyang balat na maputla ngunit hindi pa kulay abo. May pulso pa, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Pero mahina. Kailangan natin siyang mailabas dyan. Ngayon na. Nagsimula ang isang delikadong operasyon. Gamit ang jaws of life, maingat nilang pinutol ang mga nakasagabal na metal. Bawat tunog ng paggupit ng bakal ay tila isang dagundong sa dibdib ni Selena. Ang bawat segundo ay mahalaga. Konti na lang, sabi niya, habang personal na inaalis ang huling piraso ng metal na nakaharang sa kanila. Sa wakas, nagkaroon sila ng sapat na puwang. Si Selena mismo ang pumasok sa loob ng wasak na cockpit. Maingat niyang sinuri ang leeg ni Victor. Sinisigurong walang pinsala sa kanyang spine bago nila siya galawin. Kinuha niya ang kanyang flashlight
at itinuon sa mga mata nito. Walang reaksyon. May malubhang head trauma siya. Anunsyo niya sa kanyang team. Kailangan nating i-stabilize ang kanyang ulo at leeg. Habang ikinakabit niya ang neck brace, ang kanyang mga daliri ay dumampi sa mainit pa nitong balat. Isang pamilyar na pakiramdam. Isang pakiramdam na dati nagdudulot sa kanya ng kapanatagan. Ngayon, wala. Tanging ang lamig ng profesionalismo. Nang maingat nilang nailalabas si Victor mula sa pagkakaipit, nagsimula itong magpakita ng senyales ng paggising. Umungol ito. Isang tunog ng matinding sakit. Ang mga mata nito ay bahagyang bumukas, ngunit ang paningin ay malabo at hindi nakapokus. Victor? Mahinang tawag ni Selena, hindi bilang asawa, kundi bilang isang doktor na sinusubukang alamin ang level ng kamalayan ng kanyang pasyente. Naririnig mo ba ako? Iginalaw ni Victor ang kanyang ulo ng bahagya. Ang kanyang mga labi ay gumalaw. Sinusubukang bumuo ng salita. Hinawakan niya ang kamay ni Selena. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit, desperado. Victor, ako to, si Selena. Susubukan ka naming tulungan, sabi niya ulit. Mas malakas ng kaunti. Inilapit ni Selena ang kanyang tainga sa bibig ni Victor. Sinusubukang marinig kung ano man ang sinasabi nito. At doon, sa gitna ng lagaslas ng ulan at ng panakanakang tunog ng kulog, narinig niya ito. Isang pangalan. Isang pangalang hindi kanya. Bella. Isang pabulong. Puno ng pagsusumamo. Puno ng pagsisisi. Bella, I'm sorry. Sa isang iglap, huminto ang mundo ni Selena. Ang tunog ng ulan ay naglaho. Ang mga boses ng kanyang mga kasama ay naging isang malayong ugong. Tanging ang dalawang salitang yon ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parang isang sentensya ng kamatayan. I'm sorry. Humihingi siya ng tawad, pero hindi sa kanya. Ang kamay ni Selena na may hawak na flashlight ay nanginig at halos mabitawan niya ito. Isang malamig na agos ang gumapang mula sa kanyang puso patungo sa bawat sulok ng kanyang katawan. Naramdaman niyang nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Ngunit sa sumunod na segundo, isang bagay ang pumalit sa sakit. Isang switch na biglang nagbago sa kanyang isipan. Ang kanyang kamay ay muling tumatag. Ang kanyang mga mata ay muling nag-focus. Ikinurap niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. At kasabay niyon, isinara niya ang pinto ng kanyang puso. May internal bleeding siya. Anunsyo niya sa kanyang team, ang kanyang boses ay mas malamig at mas matigas kaysa dati. Nawawalan siya ng maraming dugo. Ihanda ang IV line at ang stretcher. Bilis! Ang kanyang mga galaw ay naging mas mabilis, mas presiso, walang pag-aalinlangan. Tanging ang malamig at kalkuladong aksyon ng isang doktor na nakikipaglaban sa kamatayan. Isinakay nila si Victor sa stretcher. Habang itinatali nila ang mga strap, muling bahagyang iminulat ni Victor ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, ang kanyang tingin ay tila mas malinaw. Nakatuon ito sa mukha ni Selena na abala sa pagkabit ng dextrose sa kanyang braso. Isang kislap ng pagkilala ang dumaan sa kanyang mga mata. Ikaw pala. Iyon na ang huli niyang sinabi bago siya tuluyang nawalan ng malay. Hindi sumagot si Selena. Tinapos niya ang kanyang ginagawa at saka tumayo. Dalhin na natin siya sa chopper. Utos niya. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang walang mababakas na kahit anong emosyon. Habang binubuhat nila ang stretcher, ang ulan ay nagsimulang tumila. Ngunit para kay Selena, ang bagyo ay ngayon pa lamang nagsisimula. Ang biyahe pabalik sa base ay isang mahabang, malabong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari para kay Selena. Ang kanyang isip at katawan ay kumikilos sa autopilot. Ginagawa ang lahat ng kailangang gawin para mapanatiling stable si Victor.
Sinuri niya ang kanyang vitals, nagbigay ng mga utos sa kanyang mga medic at nag-report sa radyo sa command center. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay wala roon. Naiwan ito sa madilim na gubat kasama ang pangalang Bella. Paglapag ng helicopter sa Ospital Militar, isang team ng mga doktor at nurse ang agad na sumalubong sa kanila. Mabilis na inilipat si Victor sa isang gurney at isinugod sa emergency room. Si Selena, kahit pagod at basang-basa, ay sumunod sa loob, nagbibigay ng detalyadong report sa attending physician. Multiple lacerations, severe head trauma with possible concussion, at may signs of internal bleeding. His blood pressure is dropping. We started an IV line with saline solution en route. Ang kanyang boses ay parang sa isang makina, naglalahad ng mga datos. Nang matapos ang kanyang report, at nang masigurong nasa mabuting kamay na si Victor, doon pa lang niya naramdaman ang pagod. Napasandal siya sa pader ng pasilyo. Ang adrenaline ay unti-unti nang nawawala sa kanyang sistema at napalitan ito ng isang matinding sakit at pagkahapo. Makalipas ang ilang oras, na tila walang katapusan sa operating room, lumabas ang siruhano. Stable na siya, anunsyo nito. Nagawa naming kontrolin ang pagdurugo. He's a very lucky man, Kapitan. You and your team saved his life. Tumango lang si Selena. Hindi niya naramdaman ang anumang kagalakan o ginhawa. Tanging isang nakakabinging kahungkagan. Inilipat si Victor sa isang private recovery room. Pumasok si Selena para tingnan siya. Nakahiga ito sa kama, maraming benda at nakakabit sa iba't ibang makina na marahang tumutunog. Payapa ang mukha nito sa pagkakatulog. Tila walang kamalay-malay sa pinsalang idinulot nito. Hindi lang sa sarili, kundi pati na rin sa puso niya. At doon sila dumating. Parang mga buwitre na nakaamoy ng sariwang biktima. Sabay na pumasok sa silid si Doña Elvira at si Lieutenant Bella Reyes. Ang mukha ni Doña Elvira ay puno ng pag-aalala para sa kanyang anak. Ngunit nang makita niya si Selena, ang kanyang mga mata ay nanlamig. Si Bella naman ay nakasuot ng malinis na uniforme. Ang buhok ay maayos na nakapusod. At ang mukha ay nagpapakita ng labis na pagkabahala. Isang perpektong pagganap. "Kumusta ang anak ko?" Tanong agad ni Doña Elvira. Hindi kay Selena, kundi sa isang nurse na nag-aayos ng dextrose ni Victor. "Stable na po siya, ma'am," sagot ng nurse. Hindi pinansin ni Doña Elvira si Selena. Lumapit siya sa kabilang panig ng kama, sa tapat mismo ni Selena, at hinawakan ang kamay ni Victor. Pagkatapos ay lumingon siya kay Bella. "Halika, Hija. Dito ka sa tabi niya. Siguradong ikaw ang gusto niyang unang makita paggising niya." Ang bawat salita ay isang patalim na direktang tumusok sa puso ni Selena. Ginawa ito ni Doña Elvira ng malakas, sinisigurong maririnig ng mga nurse na naroroon. Si Bella, na may pekeng pag-aatubili, ay lumapit at umupo sa upuang nasa tabi ng kama. Ang upuang para dapat sa asawa. Si Selena ay nanatiling nakatayo sa paanan ng kama, hindi makagalaw. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang buhay, isang manunood sa isang dula-dulaan kung saan siya dapat ang bida. Ang mga nurse ay nag-iiwasan ng tingin, tila nahihiya para sa kanya. Ang hangin sa silid ay naging mabigat, puno ng tensyon na hindi masabi. "Salamat sa Diyos at ligtas siya," bulong ni Bella, sapat na malakas para marinig ng lahat. Kinuha niya ang isang basang bimpo mula sa maliit na palanggana sa bedside table at pinunasan ang noo ni Victor. Isang kilos na puno ng pag-aalaga. Isang kilos na dapat si Selena ang gumagawa. Isang batang nurse, marahil ay bago pa lang at hindi alam ang sitwasyon, ang lumapit kay Selena na may dalang isang basong tubig. "Ma'am, tubig po. Siguradong pagod na pagod po kayo, galing sa rescue mission." Bago pa man maabot ni Selena ang baso, mabilis na humarang ang kamay ni Doña Elvira. "Bigyan mo si Bella, siya ang mas pagod," sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay may diin, matigas, at hindi maikakaila ang utos.
Kanina pa siya nag-aalala dito. Halos hindi na nga siya kumain. Ang batang nurse ay natigilan. Ang baso ng tubig ay nanatiling nakabitin sa pagitan nila. Napatingin siya kay Selena. Pagkatapos ay kay Doña Elvira. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kalituhan. Ngumiti lang si Selena. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sige, ibigay mo sa kanya, sabi niya sa nurse. Ang kanyang boses ay mahinahon sa kabila ng bagyong namumuo sa kanyang dibdib. Mukhang mas kailangan niya nga. Ang eksena ay surreal. Siya ang asawa, ang kapitan, na namuno sa mapanganib na misyon para iligtas ang buhay ng lalaking ito, ay nakatayo na parang multo habang ang biyenan niya at ang kabit nito ay hayagang inaangkin ng pwesto sa tabi ng kanyang asawa. Ang hiya, ang kahihiyan, ay tila isang kumot na bumalot sa kanya, nakakapaso. Hindi na niya kaya. Kailangan niya ng hangin. Walang imik siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palabas ng silid. At saan ka pupunta? Tanong ni Doña Elvira mula sa kanyang likuran. Ang tono ay puno ng akusasyon. Iiwan mo na lang basta ang asawa mo? Huminto si Selena sa may pintuan, ngunit hindi siya lumingon. Marami na po siyang kasama, ma'am. Sagot niya, ang bawat salita ay may bigat. Mukhang hindi na po ako kailangan dito. Paglabas niya sa pasilyo, doon niya nakita si Major Ramirez na papalapit. Marahil ay bibisita rin kay Victor. Nakita ng Major ang paglabas niya mula sa silid. Nakita nito ang anino ng sakit sa kanyang mukha. Tumingin ito sa loob ng silid. Nakita ang eksena sa tabi ng kama. Si Doña Elvira at si Bella. Ang kanyang noo ay agad na kumunot. Lumapit siya kay Selena. Kapitan! Sir, sagot ni Selena, pilit na nagbibigay pugay. Hindi pinansin ni Major Ramirez ang kanyang saludo. Tinitigan siya nito sa mata. Ang kanyang tingin ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-unawa. Inanyayahan siya nitong lumayo ng kaunti mula sa pinto. Kapitan, alam kong mahirap ito, sabi ng Major sa mahinang boses, sapat lang para silang dalawa ang makarinig. Pero kailangan mong maging matatag para sa sarili mo. Ang mga salitang iyon na nagmula sa kanyang superior officer ay hindi isang utos. Iyon ay isang payo, isang pambihirang pagpapakita ng personal na malasakit sa loob ng mahigpit na mundo ng militar. Para kay Selena, sa sandaling iyon, ang mga salitang iyon ay parang isang salbabida na inihagi sa isang taong nalulunod. Tumango lang siya, hindi makapagsalita, dahil alam niyang kapag binuka niya ang kanyang bibig, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tiyak na babagsak. Iniwan ni Selena si Major Ramirez sa pasilyo na may isang tango ng pasasalamat. Naglakad siya palayo nang walang tiyak na direksyon. Ang bawat hakbang ay tila isang milya ang layo. Ang mga puting pader ng ospital ay tila lumiliit. Sinisikip ang kanyang paghinga. Hindi niya namalayan kung saan siya dinala ng kanyang mga paa. Natagpuan na lang niya ang sarili sa labas ng gusali. Nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, hinahayaan ng ambon na basain ang kanyang mukha. Maging matatag. Para sa sarili mo, ang mga salita ng Major ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paano siya magiging matatag kung ang pundasyon ng kanyang buhay ay gumuho na? Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang gusto niyang tawagan. Isang ring lang. Sumagot agad. Selena, nasaan ka? Ang boses ni Sergeant Alma ay puno ng pag-aalala. Alma, iyon lang ang nasabi niya. At pagkatapos, ang kanyang boses ay bumigay. Isang mahinang hikbi ang kumawala. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Mabilis na sabi ni Alma. Wag na. Ako na lang. Bulong ni Selena. Pwede ba akong pumunta dyan? Kahit anong oras, alam mo yan. Mag-iingat ka. Ang maikling biyahe papunta sa barracks ng mga enlisted personnel kung saan nakatira si Alma
ay nagbigay sa kanya ng sapat na oras upang pigilan ang kanyang mga luha. Ngunit pagdating niya sa pinto ng maliit na apartment ni Alma at pagbukas nito, ang lahat ng kanyang depensa ay bumagsak. Sa isang tingin lang, alam na ni Alma. Alam niya ang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan na pinagdaanan ng kaibigan niya. Walang salitang namagitan sa kanila. Ibinuka lang ni Alma ang kanyang mga braso at si Selena, na tila isang pagod na sundalo na sa wakas ay nakauwi mula sa isang mahabang giyera, ay yumakap at humagulhol ng walang tigil. Niyakap siya ni Alma ng mahigpit. Hinayaan siyang umiyak. Hinayaan siyang ilabas ang lahat. Ang sakit ng kataksilan, ang hapdi ng mga salita ng kanyang biyenan, ang kahihiyan sa ospital, ang bigat ng pagliligtas sa buhay ng lalaking sumira sa kanya. Pumasok sila sa loob at pinaupo siya ni Alma sa isang maliit na sofa. Umalis ito sandali at bumalik na may dalang 2 tasa. "Uminom ka muna," sabi nito. Iniaabot ang isang mainit na tasa. "Salamat, gawa ng nanay ko, para sa mga pusong nilalamig." Hinawakan ni Selena ang tasa. Ang init nito ay bahagyang gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Humigop siya. Ang anghang ng luya ay tila gumising sa kanyang manhid na pakiramdam. Doon, sa katahimikan ng apartment ni Alma, ikinuwento ni Selena ang lahat. Ang pag-uusap nila ni Doña Elvira, ang laman ng Locker 27, ang misyon, ang pangalang binanggit ni Victor sa gubat, ang eksena sa ospital. Si Alma ay nakinig lang, hindi nagsasalita. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng galit at awa para sa kaibigan. Nang matapos si Selena, isang mahabang katahimikan ang namayani. "Hindi mo deserve to, Selena," basag ni Alma sa katahimikan. Ang kanyang boses ay puno ng kombiksyon. "Hindi mo kasalanan." Ang simpleng mga salitang iyon ay mas tumagos pa kay Selena kaysa sa kahit anong payo. Iyon ang mga salitang kailangan niyang marinig. Isang pagpapatunay na hindi siya nababaliw, na ang sakit na nararamdaman niya ay totoo at balido. "Alam ko," mahinang sagot ni Selena. "Pero ang sakit, Alma, sobrang sakit." "Alam ko," sabi ulit ni Alma. Tumingin ito sa malayo, tila may inaalala. "Matagal ko nang napapansin, Selena. May mga gabi, nakikita ko ang sasakyan ni Victor na nakaparada malapit sa apartment complex kung saan nakatira si Bella. Hindi ko lang sinasabi sa'yo kasi ayokong maniwala." Isang patak ng luha na naman ang pumatak mula sa mata ni Selena. Isa na namang kumpirmasyon. Hindi ito isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang planadong panloloko. Tumingin si Selena sa kanyang tasa ng salabat, pinapanood ang singaw na pumapailan lang mula rito. Ang kanyang mga luha ay tumigil na. Ang kanyang paghikbi ay napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Isang bagay sa loob niya ang nagbago. Isang bagay ang tumigas. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Alma. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay kalmado na. Ngunit ito ay isang kalmadong nakakakilabot. Malamig na parang yelo. "Tama ka, Alma. Hindi ko deserve to at hindi na ako papayag na tapak-tapakan nila." Kinabukasan, pumasok si Selena sa ospital na may ibang aura. Ang bakas ng luha sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang blangkong tingin. Ang kanyang paglalakad ay hindi na mabigat. Bagkus ay may bigat ng isang layunin. Ang uniforme niya ay plansadong-plansado. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Muli siyang si Kapitan Medina, ngunit may nagbago. May isang pader na itinayo sa paligid ng kanyang puso. Isang pader na gawa sa yelo. Dumiretso siya sa kwarto ni Victor at gaya ng inaasahan, naroon si Bella, nakaupo sa tabi ng kama, nagbabalat ng mansanas para kay Victor na gising na at bahagyang nakaupo. Pagpasok ni Selena, ang masayang usapan ng dalawa ay biglang natigil. "Selena!" Ang mukha ni Victor ay nagliwanag. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sinubukan niyang bumangon ng mas maayos. "Nandito ka na.
Hindi ngumiti si Selena. Lumapit siya sa kama, ngunit pinanatili niya ang distansya. Ang kanyang tingin ay hindi nakatuon kay Victor bilang asawa, kundi bilang isang pasyente. "Good morning, Lieutenant," bati niya. Ang kanyang boses ay formal at walang bahid ng anumang personal na damdamin. "Naparito lang ako para i-check ang kalagayan mo bilang parte ng post-mission medical assessment." Ang ngiti ni Victor ay dahan-dahang naglaho. Ang pagtawag sa kanya ni Selena sa kanyang ranggo ay tila isang sampal. Kinuha ni Selena ang medical chart na nakasabit sa paanan ng kama. Binasa niya ito nang may kunot sa noo. "Stable ang vital signs mo, pero kailangan nating bantayan ang anumang sintomas ng post-concussion syndrome. Nahihilo ka ba? Nasusuka? Malabo ba ang paningin mo?" Ang kanyang mga tanong ay sunod-sunod, mabilis, at profesional. "Selena, kausapin mo naman ako ng maayos." Pakiusap ni Victor. Ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Hindi siya pinansin ni Selena. Tumingin siya kay Bella. "Lieutenant Reyes, maaari mo ba kaming iwanan sandali? Kailangan kong isagawa ang ilang neuro-assessment tests sa pasyente." Ang paggamit niya ng salitang pasyente ay tila isang suntok sa sikmura ni Victor. Si Bella naman ay tila na insulto, ngunit wala siyang nagawa. Bilang isang tenyente, si Selena ay mas mataas ang ranggo sa kanya. Tumayo si Bella, ipinatong ang kutsilyo at mansanas sa mesa, at naglakad palabas ng silid, hindi bago bigyan si Selena ng isang masamang tingin. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, ang katahimikan ay naging mas mabigat. "Selena, please," muling sabi ni Victor. Itinaas niya ang kanyang kamay na walang dextrose, isang kilos na tila nag-aanyaya, isang pagsubok na abutin siya. Ngunit si Selena ay umatras, isang maliit na hakbang lang. Ngunit sapat na iyon para ang kamay ni Victor ay maiwang nakabitin sa hangin, walang maaabot. Ang sakit sa mga mata ni Victor ay hindi maikakaila. Itinuloy ni Selena ang kanyang pagsusuri. Kumuha siya ng penlight at sinuri ang reaksyon ng mga mata ni Victor. Nagtanong siya ng mga simpleng katanungan tulad ng anong araw ngayon at sino ang kasalukuyang presidente. Sinagot naman lahat ni Victor ng tama. Nang matapos, isinulat ni Selena ang kanyang mga natuklasan sa chart. "Okay na ang lahat," sabi niya. Inilalagay pabalik ang chart. "Magpapahinga ka na. May isa pang nurse na pupunta rito mamaya para sa gamot mo." Tumalikod na siya para umalis. "Sandali!" sigaw ni Victor. Sapat lang para mapahinto si Selena sa may pintuan. "Mag-usap naman tayo." "Oh, kahit saglit lang." Humarap si Selena, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling walang ekspresyon. "Wala tayong dapat pag-usapan, tenyente. Ang trabaho ko lang dito ay siguraduhing magpapagaling ka at ginagawa ko ang trabaho ko." "Hindi ito trabaho, Selena. Asawa kita." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Selena. "Talaga ba?" Bago pa man makasagot si Victor, may kinuha si Selena mula sa kanyang bulsa, isang susi. Inilapag niya ito sa mesa sa tabi ng kama, katabi ng mansanas na binalatan ni Bella. Ang tunog ng paglapag ng metal ay umalingaw-ngaw sa silid. "Iyan ang susi ng locker mo," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay malamig na nakatitig kay Victor. "At susi ng bahay natin." Huminto siya sandali. Hinayaan ang mga salitang yon na bumaon. "Iwan ko na sayo. Hindi ko na kailangan." At sa pagkakataong yon, tuluyan na siyang lumabas ng silid. Iniwan si Victor na nakatulala, nakatingin sa susi, ang simbolo ng lahat ng tiwala na kanyang sinira. Ang bahay na dating tinatawag niyang tahanan ay tila isang dayuhan sa kanya. Pagpasok ni Selena, ang katahimikan ang unang sumalubong sa kanya. Dati, ang katahimikang ito ay nagdudulot sa kanya ng kapayapaan. Ngayon, ito ay may bigat, puno ng mga salitang hindi nasabi at mga pangakong napako. Hindi siya umupo, hindi siya nagpahinga. Naglakad siya sa bawat sulok ng bahay,
Ang sala, kung saan sila madalas manood ng pelikula. Ang kusina, kung saan niya ipinagluluto si Victor ng mga paborito nito. Ang maliit na hardin, sa likod na pareho nilang inalagaan. Ang bawat bagay ay isang paalala, isang masakit na alaala. Umakyat siya sa kanilang kwarto. Ang amoy ni Victor ay naroon pa rin sa mga unan. Ang unipormeng pinantsa niya bago mangyari ang lahat ay nakasabit pa rin ng maayos sa likod ng pinto. Para siyang isang estranghero na naglalakad sa isang museo ng isang buhay na hindi na sa kanya. Kinuha niya ang isang malaking maleta mula sa ilalim ng kama. Binuksan niya ito sa gitna ng silid. At doon, nagsimula siya. Walang pagmamadali, walang galit. Tanging isang tahimik at metodikong paggalaw. Binuksan niya ang aparador at sinimulang kunin ang kanyang mga damit, isa-isa, at maingat na tiniklop ang mga ito bago ilagay sa maleta. Ang kanyang mga libro sa bedside table, ang kanyang mga gamit sa banyo, ang mga litrato nila ng kanyang sariling pamilya. Hindi niya sinira ang kahit ano. Hindi niya itinapon ang mga gamit ni Victor. Pinabayaan niya ang mga ito na parang hindi niya nakikita. Ang kanyang misyon ay simple lang. Burahin ang lahat ng bakas ng kanyang pag-iral sa bahay na yon. Habang nag-aayos siya, may nahulog mula sa isang lumang libro na kinuha niya sa estante. Isang papel, isang draft ng isang official military document. Pinulot niya ito. Isang application form para sa isang transfer request. Ang pangalan ni Victor ang nakasulat. Hinihiling niyang mailipat sa isang malayong base sa Zamboanga. Ang petsa sa dokumento ay ilang linggo na ang nakalipas bago pa man mangyari ang aksidente. Napatitig siya sa papel. Zamboanga, ang lugar na binanggit ng kanyang biyenan. Ang lugar kung saan may utang na loob sila sa pamilya Reyes. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit hihilingin ni Victor na mailipat doon? Para mas mapalapit kay Bella? O para lumayo? Ang tanong ay naiwang nakabitin sa hangin. Itinupi niya ang papel at isinilid sa kanyang bulsa. Huminto siya sa harap ng isang full-length mirror. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng kalungkutan. Ngunit meron ding bagong kislap. Isang kislap ng determinasyon. Ang bakal. Ang huling kinuha niya ay ang kanilang wedding portrait na nakapatong sa ibabaw ng isang tokador. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Ang masayang mag-asawa na nakangiti sa kanya ay tila mga estranghero na. Hindi niya binasag ang frame. Hindi niya pinunit ang litrato. Dahan-dahan, maingat. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng tokador na nakaharap sa mesa. Nakatalikod. Isinara niya ang maleta. Ang tunog ng pag-zip nito ay tila isang pinal na hatol. Huminga siya ng malalim. Tapos na. Hihilahin na sana niya ang maleta nang marinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Kasunod nito ay mga yabag na paakyat sa hagdanan. Mabilis. Galit. Bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo roon si Doña Elvira, hinihingal. Ang kanyang muka ay hindi makapaniwala na mabilis na napalitan ng matinding galit nang makita nito ang maleta sa tabi ni Selena. Anong ginagawa mo, Selena? Ang boses ng matanda ay matiniis at nanginginig. Huwag kang gagawa ng eskandalo. Hinarap siya ni Selena. Kalmado. Umalis na po ako, ma'am. Umalis? Sa tingin mo ba ganun lang kadali iyon? Nakaratay ang anak ko sa ospital dahil iniligtas niya ang bayan, tapos ikaw, iiwan mo siya. Iniligtas ko po ang anak ninyo. Mariing pagtatama ni Selena. Natigilan si Doña Elvira. At hindi ko po siya iniiwan. Pagpapatuloy ni Selena habang dahan-dahang hinahawakan ang handle ng kanyang maleta. Pinipili ko lang po ang sarili ko. Pinipili ang sarili? Mapanuyang tawa ni Doña Elvira. Ngunit ang tawa ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Anong klaseng pag-iisip yan, Selena? Ang isang asawa ay dapat manatili sa tabi ng kanyang kabiyak, sa hirap at ginhawa. Ginawa ko po yon, ma'am.
Sagot ni Selena. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may talim na naroroon na ngayon. Nanatili ako sa tabi niya noong siya'y nasa panganib, noong kailangan niya ng isang doktor. Ngayon, ang kailangan niya ay isang asawa, at hindi ko na po kayang ibigay yon. Lumapit si Doña Elvira, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Dahil lang sa isang maliit na pagkakamali, isang babae, ganyan kababaw ang pag-ibig mo sa anak ko? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo. Pagkakamali? Dahan-dahang umiling si Selena, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang pagkakamali po ay kapag natapakan mo ang paa ng iba at hihingi ka ng tawad. Ang ginawa po ng anak ninyo ay isang desisyon. Isang paulit-ulit na desisyon na saktan ako. Wala kang utang na loob. Sigaw ni Doña Elvira, ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Ang pamilya Reyes ang bumuhay sa amin. Ang pamilya Reyes ang dahilan kung bakit may magandang buhay ang anak ko. Kung bakit may magandang buhay ka. Isang maliit na sakripisyo lang ang hinihiling namin sa'yo para mapanatili ang kapayapaan. Sa wakas, hinarap ni Selena ang kanyang biyenan ng buong buo. Ang pader ng yelo sa kanyang paligid ay tila nagkaroon ng mga bitak. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa isang nag-aalab na damdamin na sa wakas ay kumawala. Sakripisyo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya. Ma'am, ang buong buhay ko bilang asawa niya ay isang sakripisyo. Isinakripisyo ko ang sarili kong career para suportahan siya. Isinakripisyo ko ang oras ko sa sarili kong pamilya para unahin kayo. Isinakripisyo ko ang kapayapaan ng isip ko sa tuwing lumilipad siya. Nagdarasal na sana'y bumalik siyang ligtas. Ano pa po bang sakripisyo ang gusto ninyong ibigay ko? Ang dignidad ko? Natigilan si Doña Elvira. Hindi inaasahan ang gayong pagsagot mula sa manugang na dati laging nakayuko. Binabanggit ninyo palagi ang eskandalo. Pagpapatuloy ni Selena, ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon sa pinaghalong sakit at galit. Gusto ninyong malaman kung ano ang tunay na eskandalo. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang tunay na eskandalo, ma'am, ay ang pagpayag ninyong saktan ng anak ninyo, ang asawa niya. Ang tunay na eskandalo ay ang paggamit ninyo sa utang na loob para tapakan ang karapatan ng isang babae na respetuhin. Huminga siya ng malalim, hinuhugot ang huling lakas. Ang utang na loob na babayaran, ang pera, kinikita, pero ang nawalang respeto at tiwala. Ma'am, hindi na naibabalik yon. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Si Doña Elvira ay nakatayo lang. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Walang salitang lumalabas. Tila lahat ng kanyang mga rason, lahat ng kanyang mga paninisi ay biglang gumuho sa harap ng hubad na katotohanan na sinabi ni Selena. Hinawakan ni Selena ang handle ng kanyang maleta. Naglakad siya papalapit sa pintuan, dumaan sa tabi ng kanyang biyenan na tila isang estatwa. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya sandali. Hindi lumingon. Salamat po sa lahat, ma'am, pero tapos na po ang tungkulin ko bilang manugang ninyo. At nagsimula siyang maglakad pababa ng hagdan. Bawat hakbang ay isang paglaya. Nasa kalagitnaan na siya ng hagdanan nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Napatigil siya, nakatayo sa may pintuan, nakasandal sa isang pares ng saklay. Ang mukha ay gusot sa sakit at hirap. Ay si Victor. Nakatingin ito sa kanya, pagkatapos ay sa maleta sa kanyang kamay. Narinig nito ang lahat. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong mas malala pa sa galit. Isang emosyong puno ng desperasyon at tuluyang pagkaunawa sa lahat ng kanyang nawala. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig sa sala ay ang hirap na paghinga ni Victor at ang mahinang pagtulo ng ulan sa labas. Si Selena ay nakatigil sa gitna ng hagdan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa handle ng maleta. Si Doña Elvira
ay nasa itaas, nakasilip, tila isang estatwang bato. Ang mga mata ni Victor ay nakatuon lamang kay Selena. May gusto siyang sabihin, ngunit walang boses na lumalabas. Tila ngayon lang niya nakita nang buo ang sakit sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi na ito ang Selena na naghihintay, ang Selena na umuunawa. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay isang estranghera. Dahan-dahang ipinagpatuloy ni Selena ang pagbaba. Bawat hakbang niya palapit ay tila isang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Victor. Dumaan siya sa tabi nito. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Selena, sandali. Halos pabulong na, sabi ni Victor. Ngunit nagpatuloy lang si Selena sa paglalakad. Binuksan ang pinto at lumabas sa ambon. Hila-hila ang maleta at ang lahat ng natitira sa kanilang pinagsamahan. Ang pagsara ng pinto ay isang pinal na tunog. Isang pagtatapos. Naiwan si Victor na nakatayo. Nakasandal sa kanyang mga saklay. Nakatingin sa saradong pinto. Ang kanyang konsensya ay nagsimula ng maningil. Sa mga sumunod na araw, ang buhay ni Victor ay naging isang impyerno. Sinubukan niyang tawagan si Selena ng paulit-ulit. Ngunit ang telepono nito ay laging nakapatay. Nag-text siya ng napakahabang mensahe ng paghingi ng tawad, ngunit walang sagot. Naglakas loob siyang pumunta sa apartment ni Alma, kahit na mahirap maglakad, ngunit hindi siya pinapasok ng kaibigan ni Selena. Bigyan mo muna siya ng espasyo, Teniente, sabi lang ni Alma. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng awa, bago isara ang pinto sa kanyang muka. Ang bahay na iniwan ni Selena ay naging isang malamig na kulungan. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng kanyang pangalan. Ang katahimikan ay nakakabingi. Doon niya hinarap ang kanyang ina. Sinira niyo ang lahat, ma, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Ang tanging hinihiling ko lang ay suportahan niyo ang asawa ko. Pero ano ang ginawa niyo? Tinulak niyo siya palayo. Ginawa ko lang ang nararapat para sa pamilya, depensa ni Doña Elvira. Hindi, ma. Ginawa niyo ang nararapat para sa utang na loob. Ipinagpalit niyo ang kaligayahan ko para sa isang lumang kasunduan. Ang pagtatalo nila ay nagtapos ng walang patutunguhan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Victor ang kanyang ina hindi bilang isang matatag na haligi, kundi bilang isang babaeng nakakulong din sa mga maling paniniwala. Ang sunod niyang hinarap ay si Bella. Pumunta ito sa bahay para dalawin siya, dala-dala ang mga prutas at isang pekeng ng ngiti. Victor, itigil mo na ang paghahabol sa kanya, sabi ni Bella. Hindi kanya deserve. Nandito naman ako. Tiningnan siya ni Victor at sa wakas, nakita niya ang lahat ng malinaw. Ang relasyon nila ay hindi pag-ibig. Ito ay isang pagtakas. Isang makasariling paghahanap sa isang bagay na bago at kapana-panabik dahil nasanay na siyang laging nariyan, si Selena. Isang malaking pagkakamali ang lahat ng ito, Bella, sabi ni Victor. Ang kanyang boses ay matatag. Mula sa simula, mahal ko ang asawa ko. Siya lang ang mamahalin ko. Tapos na tayo. Ang nangiti ni Bella ay nawala. Napalitan ng isang mapanganib na kislap sa kanyang mga mata. Ganoon lang, pagkatapos ng lahat. Akala mo ba hahayaan ko na lang to? May alas ako laban sa'yo, Victor. Tandaan mo yan. Tumayo si Bella at umalis. Ibinagsak ang pinto sa kanyang paglabas. Ngunit hindi na natinag si Victor. Wala na siyang pakialam sa mga banta. Ang tanging nasa isip niya ay si Selena. Isang hapon, habang nakaupo siya mag-isa sa sala, nakatingin sa bakanting upuan kung saan madalas umupo si Selena para magbasa. Doon na siya tuluyang bumigay. Ang piloto na walang kinatatakutan sa himpapawid, ang sundalong matapang sa harap ng panganib, ay napahagulgol na parang isang batang nawawala. Ang bigat ng kanyang mga kasalanan ay dumagan sa kanya. Ngayon lang niya naintindihan, ang pag-ibig ni Selena ay hindi isang hawla. Ito ay ang kanyang pakpak at pinutol niya ito. Ilang linggo ang lumipas. Isang anunsyo ang ipinaskil sa base.
Isang simpleng seremonya ng paggawad ng parangal ang gaganapin para sa mga miyembro ng Alpha Med Team para sa kanilang katapangan sa nagdaang rescue mission. Dumating si Victor, nakasaklay pa rin, ngunit mas maayos na ang itsura. Tumayo siya sa likuran ng maliit na grupo ng mga sundalo at pamilya na nanonood. At doon, nakita niya si Selena na umaakyat sa entablado kasama ang kanyang team, nakasuot ng kanyang pinakamagandang uniforme, nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may dignidad. Isinabit ni Major Ramirez ang medalya ng kagitingan sa kanyang leeg. Isang medalya para sa pambihirang katapangan sa harap ng panganib. Nagpalakpakan ang lahat. Si Victor ay nanatiling nakatayo sa likod, hindi pumapalakpak. Tinititigan niya lamang ang babae sa entablado, ang kanyang asawa, ang bayani, ang babaeng sinaktan niya ng lubusan. At sa sandaling iyon, habang si Selena ay nagniningning sa ilalim ng ilaw, naramdaman ni Victor na siya ang nasa pinakamadilim na lugar. Pagkatapos ng seremonya, habang tinatanggap ni Selena ang mga pagbati mula sa kanyang mga kasamahan, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanyang dinaraanan. Si Doña Elvira, agad na tumahimik ang paligid. Ang mga ngiti ay naglaho. Inaasahan ng lahat ang isa na namang mainit na komprontasyon. Ngunit ang Doña Elvira na nakatayo sa harap ni Selena ngayon ay ibang-iba. Wala na ang taas noong tindig. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko. Ang karaniwang higpit sa kanyang muka ay napalitan ng mga linya ng pagod at pagsisisi. Tila tumanda siya ng 10 taon sa loob lamang ng ilang linggo. "Pwede ba kitang makausap, Selena?" "Kahit sandali lang," sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay mahina, halos pakiusap. Nag-alinlangan si Selena, ngunit tumango. Naglakad sila palayo sa karamihan, papunta sa isang tahimik na hardin sa loob ng base. Huminto sila sa ilalim ng isang puno. Matagal na hindi nagsalita si Doña Elvira, tila hinahanap ang mga tamang salita. Ang lolo ni Bella. Pagsisimula niya, ang kanyang tingin ay nasa malayo. "Matagal na silang kasosyo sa negosyo ng aking yumaong asawa. Noong magkaroon ng malaking problema sa aming kumpanya sa Zamboanga, halos maubos ang lahat sa amin. Sila ang tumulong. Sila ang sumalo sa amin ng walang hinihinging kapalit." Ikinuwento niya ang lahat. Ang utang na loob ay hindi lang basta pera. Ito ay utang ng dangal, ng pagkakaibigan na binuo ng kanilang mga asawa. Kaya noong nalaman ko ang tungkol kay Victor at Bella, natakot ako. Pag-amin niya, natakot akong masira ang relasyon na iyon. Natakot akong baka isipin nila na wala kaming isang salita. Naging makasarili ako. Nabulag ako ng utang na loob. Tumingin siya sa wakas kay Selena at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Selena ang mga luhang namumuo sa mga mata ng kanyang biyenan. "Pinanood kita sa entablado kanina. Ipinagmamalaki ka ng lahat. Ipinagmamalaki ka ng anak ko." At doon ko napagtanto ang dangal na pilit kong pinoprotektahan sa pamilya Reyes. Matagal mo nang ibinibigay sa pamilya natin. Sa apelidong Medina. Ikaw ang dangal ng pamilyang ito, Selena. At binaliwala ko yon. Hinawakan ni Doña Elvira ang mga kamay ni Selena. Ang kanyang mga kamay ay malamig at nanginginig. "Hindi ako naparito para hilingin sa iyong bumalik ka kay Victor. Alam kong wala na ako sa posisyon para gawin iyon," sabi niya. Isang hikbi ang kumawala. "Naparito ako para humingi ng tawad. Patawarin mo sana ang isang makasariling ina." Natigilan si Selena. Ang galit na matagal niyang kinimkim para sa babaeng ito ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang kakaibang awa. Nakita niya ngayon hindi ang isang malupit na biyenan, kundi isang babaeng naligaw, nakakulong sa tradisyon at takot. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay, ngunit hindi sa paraan ng pagtanggi. May kinuha si Doña Elvira sa kanyang bag, isang maliit, antigong kahon na gawa sa pilus.
Binuksan niya ito. Sa loob ay isang kwintas na may pendant na jade. Ito dapat ang para sa'yo noon pa, sabi ni Doña Elvira. Pamana ito ng lola ni Victor. Karapatan mo ito. Umiling si Selena. Hindi ko po matatanggap yan. Alam ko, sagot ng matanda. Isinasara ang kahon. Pero gusto ko lang malaman mo na para sa akin ikaw pa rin. Tumango si Selena, isang tahimik na pagtanggap sa kanyang paghingi ng tawad. Mag-iingat ka, Selena, sabi ni Doña Elvira bago tumalikod. Mag-iingat ka kay Bella. Ang ama niya, hindi mabuting tao. May dugo siyang marumi. Baka may gawin silang hindi maganda. Naiwan si Selena na nag-iisa sa hardin. Pinoproseso ang lahat ng nangyari. Isang mabigat na tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Ngunit isang bagong babala ang ipinalit dito. Nagsimula na siyang maglakad pabalik sa kanyang opisina nang isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanya. Si Bella, nakatayo siya sa pasilyo, nakasandal sa pader, tila kanina pa naghihintay. Nakakaawa naman, sabi ni Bella na may mapanuyang ngiti. Ang dating magbiyenan, nag-iyakan pa sa hardin. Touching. Hindi siya pinansin ni Selena. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Pinagsisisihan mo na ba? Tanong ni Bella. Ang kanyang boses ay sumusunod sa kanya. Ang pag-iwan sa kanya? Dahil kung ako sa'yo, babalik na ako sa kanya. Huminto si Selena at lumingon. At bakit naman? Ngumisi si Bella. Bago pa mahuli ang lahat. Ang mga salita ni Bella ay nag-iwan ng malamig na kaba sa dibdib ni Selena. Bago pa mahuli ang lahat. Isang babala. Isang banta. Sa mga sumunod na araw, pilit niyang isinantabi iyon. Ibinuhos ang kanyang atensyon sa trabaho. Ngunit ang kaba ay naroon pa rin. Isang aninong nakasunod sa kanya. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit para umuwi mula sa opisina, may kumatok sa kanyang pinto. Pagbukas niya, nakatayo roon si Victor. Hindi na siya nakasaklay, ngunit bakas pa rin sa kanyang paglalakad ang bahagyang hirap. Mas payat siya at may mga guhit ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit sa kabila niyon, may bagong determinasyon sa kanyang tindig. Selena, sabi niya, maari ba akong humingi ng 5 minuto? Nag-alinlangan si Selena, ngunit pinapasok niya ito. Hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo sa likod ng kanyang mesa, isang pisikal na harang sa pagitan nilang dalawa. Walang mga bulaklak, walang mga regalong dala si Victor. Tanging isang brown na folder. Inilapag niya ito sa mesa ni Selena. Tingnan mo, sabi niya. Binuksan ito ni Selena nang may pagtataka. Sa loob ay mga kopya ng mga email at mga opisyal na reklamo. Isang formal na reklamo ang isinampalaban kay Victor. Inakusahan siya ng conduct unbecoming of an officer gamit ang kanyang relasyon kay Bella bilang basihan. Ang nagrereklamo, isang mataas na opisyal na kilalang malapit na kaibigan ng ama ni Bella. Sinabi sa akin ni Major Ramirez na may nagtatangkang sirain ang karir ko. Paliwanag ni Victor. Ito na yon, ang alas ni Bella. Gusto nilang mapatalsik ako sa serbisyo. Tumingin si Selena mula sa mga papel papunta kay Victor. Naghihintay. Ano ang gusto niyang gawin niya? Magmakaawa kay Major Ramirez? Gamitin ang kanyang reputasyon para tulungan siya? Ngunit ang sunod na ginawa ni Victor ay ikinagulat niya. May kinuha itong isa pang papel mula sa kanyang bulsa, ang application form para sa transfer request, ang mismong papel na nakita ni Selena sa kanilang bahay. Ngayon, may pirma na ito sa ibaba. Naalala mo ba noong sinabi kong pagod na ako? Tanong ni Victor, ang kanyang boses ay mahina. Ilang linggo bago ang aksidente, napagtanto ko na ang relasyon ko kay Bella ay isang pagkakamali. Sinubukan kong tapusin, pero nagbanta siya. Naisip kong ang tanging paraan para matakasan ang lahat ay ang lumayo. Nag-apply ako para sa transfer sa Zamboanga para kahit papaano makabawi ako sa utang na loob ng pamilya. Para layuan siya, pero naging duwag ako. Hindi ko na isumite.
Inilapag niya ang pirmadong form sa ibabaw ng brown folder. Isusumite ko na ito bukas, sabi ni Victor. Tinititigan si Selena sa mata. Haharapin ko ang investigasyon. Tatanggapin ko ang anumang parusa. At pagkatapos, aalis ako. Lilipat ako sa Mindanao, malayo sa'yo. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ginagawa ko ito hindi para tulungan mo ako. Selena, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ginagawa ko ito para bigyan ka ng kapayapaan, para makapagsimula ka ulit nang wala ako, nang walang anino ng aking mga pagkakamali. Wala na akong hihilingin pa sa'yo. Hinawakan niya ang mesa para suportahan ang sarili. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako, Selena. Sabi niya, isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi dahil alam kong hindi sapat ang kahit anong salita. Ang hinihiling ko lang, sana mapatawad mo ang sarili mo. Dahil wala kang kasalanan. Ako ang may kasalanan sa lahat. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Nakatingin lang si Selena kay Victor, ang lalaking minahal niya, ang lalaking sumira sa kanya, at ngayon, ang lalaking handang isakripisyo ang lahat para lang makita siyang malaya. Ito na ang pagsisisi. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Dahan-dahan, kinuha ni Selena ang folder na naglalaman ng reklamo laban kay Victor. Pagkatapos, kinuha niya ang transfer form. Pinagsama niya ang mga ito at pagkatapos, sa harap ng nagtatakang mga mata ni Victor, pinunit niya ang mga ito sa gitna. Ano? Anong ginagawa mo? Tanong ni Victor, hindi makapaniwala. Itinaas ni Selena ang kanyang tingin. Wala na ang pader ng yelo. Ang naroon na lang ay ang babaeng mandirigma. Pagod, ngunit hindi sumusuko. Hindi ka aalis, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Ibinagsak niya ang mga punit na papel sa basurahan. Hindi tayo aalis. Lumakad siya, paikot sa mesa, at sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, tumayo siya sa harap ni Victor. Walang harang sa pagitan nila. Haharapin natin to, magkasama. Ang desisyon ni Selena ay parang isang kuryenteng dumaloy sa katawan ni Victor. Hindi niya inasahan, hindi niya pinangarap. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, ang pagtanggap ni Selena na harapin ang lahat kasama siya ay isang milagro. Selena, bakit? Halos pabulong na tanong ni Victor, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tiningnan siya ni Selena at sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng lambing, bagamat may bakas pa rin ng sakit. Dahil hindi ako duwag, Victor, at hindi ko hahayaan na sirain ng ibang tao ang buhay natin. Kung may haharapin man tayo, haharapin natin ito ng magkasama. Ang mga salitang yon ay hindi nangangahulugang ang lahat ay magiging maayos na agad. Alam ni Selena na ang tiwala ay hindi maibabalik sa isang iglap. Ang mga sugat ay hindi basta-basta maghihilom. Ngunit ang desisyong yon ay isang hakbang pasulong. Kinabukasan, si Selena at Victor ay dumalo sa opisyal na investigasyon na isinampalaban kay Victor. Kasama nila si Major Ramirez na nanindigan para kay Victor, kinumpirma ang kanyang katapangan sa misyon at ang kanyang profesionalismo. Ang mga detalye tungkol sa blackmail attempt ni Bella at ng kanyang ama ay inihain. Sa huli, kinastigo si Bella dahil napaggamit ng kanyang posisyon para sa personal na kapakanan at sa pagtatangkang manira ng kapwa-opisyal. Si Victor naman ay nakatanggap ng reprimand at isang babala, ngunit pinayagan siyang manatili sa kanyang posisyon. Tinanggap niya ang parusa nang walang reklamo, nang may kapakumbabaan. Hindi agad umuwi si Selena sa kanilang bahay. Pansamantala siyang nanatili sa apartment ni Alma. Araw-araw, dumadalaw si Victor sa kanya, hindi para magmakaawa, kundi para patunayan ang kanyang pagbabago. Hindi siya nagdala ng mga bulaklak. Sa halip,
Nagdala siya ng kape o minsan, ang paborito niyang palaman para sa tinapay. Nagkwento siya tungkol sa kanyang araw, nakinig sa mga kwento ni Selena. Unti-unti, dahan-dahan, sinubukan niyang muling makipag-ugnayan sa kanya. Hindi bilang asawa, kundi bilang isang kaibigan na umaasa ng kapatawaran. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, sinundo siya ni Victor sa opisina. Naglalakad sila sa loob ng base. "Saan mo gustong kumain?" tanong ni Victor. Isang simpleng tanong. Ngunit ngayon, ang tanong ay may bigat. Hindi na ito isang utos, isa itong paghingi ng opinyon. Napatingin si Selena sa kanya. "Kahapon, alam ko na kung saan mo ako gustong dalhin. Ngayon, gusto kong ikaw ang pumili." Napangiti si Victor. Isang totoong ngumungiti. "Saan mo gustong pumunta?" Isang maikling katahimikan. "Sa karinderya ni Aling Nena. Gusto kong kumain ng sinigang." Nagsimula silang maglakad papunta sa exit ng base. Ang kanilang mga balikat ay hindi pa magkadikit. Ang kanilang mga kamay ay hindi pa magkahawak. May isang maliit na espasyo pa rin sa pagitan nila. Isang espasyo ng hindi pa naghihilom ng mga sugat, ng hindi pa nabubuong tiwala. Ngunit ang espasyo na yon ay hindi na isang pader. Ito ay isang tulay na dahan-dahang itinatayo. Habang naglalakad sila, may nakasalubong silang mga bagong recruit. Abala sa kanilang mga initial training, nakita ni Selena ang kanilang mga mukha. Puno ng pag-asa, puno ng pangarap, tulad niya at ni Victor noon. Tumingin si Victor kay Selena at sa kanyang mga mata, walang bakas ng pagmamay-ari, tanging paggalang at pag-asa. "Handa akong maghintay," sabi niya, "kahit gaano katagal, hanggang sa maramdaman mong buo na ulit tayo." Isang hangin ang humaplos sa mukha ni Selena. Tumingin siya sa papalubog na araw na nagbibigay ng gintong kulay sa kalangitan. At doon, pagkatapos ng mahabang panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi pilit, isang nangiting puno ng pag-asa. Lumipas ang ilang taon. Si Major Selena Medina ay nakatayo sa harap ng isang klase ng mga batang Kwanwi. Ang kanyang uniforme ay walang mantsa, ang kanyang tindig ay matatag, at ang kanyang mga mata ay may kislap ng karunungan at pagkaunawa. Hindi na siya ang babaeng nasaktan at nasira. Siya ngayon ay isang veterano, hindi lang sa larangan ng medisina sa giyera, kundi sa larangan din ng buhay at pag-ibig. Hindi lang pisikal na sugat ang ginagamot natin, mga kapitan, sabi niya sa kanyang mga estudyante. Kung minsan, mas mahirap gamutin ang sugat sa puso at sa kaluluwa. Ang pinakamahalagang kasanayan ninyo ay hindi lang ang makakita ng pinsala, kundi ang makakita rin ng pag-asa, ang makita ang lakas sa kabila ng kahinaan, ang matuto kung kailan ka magpapagaling at kailan ka lalaban. Ang mga estudyante niya ay nakikinig ng mabuti, inspirasyon ng kanilang mga mata. Si Major Selena Medina ay isang alamat sa kanilang hanay, hindi lang dahil sa kanyang katapangan sa rescue mission noon, kundi dahil din sa kanyang integridad at tibay ng loob sa harap ng personal na hamon. Pagkatapos ng klase, naglakad siya palabas ng gusali. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa mga ulap. Sa labas, may naghihintay sa kanya, si Lieutenant Colonel Victor Medina. Ang kanyang uniforme ay kasing linis ng kay Selena. May mga pilat pa rin sa kanyang noo at muka, mga alaala ng nakaraan, ngunit ang kanyang mga mata ay iba na. Wala na ang dating pagmamay-ari o pagmamataas. Napalitan iyon ng isang malalim na paggalang, pagmamahal at pasasalamat. Ngumiti siya nang makita si Selena. Isang tunay na ngiti. "Tapos na ang klase, ma'am?" tanong niya. Isang biro na naging tradisyon na nila. "Matagal na," sagot ni Selena. Ngumiti rin. "At ikaw, Colonel, wala ka bang flight duty?"
Cancelled. May kailangan akong sunduin. Hinawakan ni Victor ang kanyang kamay. Hindi na ito ang paghawak na puno ng desperation. Ito ay isang paghawak na puno ng paggalang at tiwala. Isang paghawak na pinili. Naglakad sila papunta sa kanilang sasakyan. Doon, sa backseat, may nakaupo na isang maliit na batang babae. Mahimbing na natutulog. May nakayakap na stuffed toy. Ang kanilang anak. May mga mata ni Victor, ngunit may katatagan sa kanyang panga na nakuha kay Selena. Tahimik na ulit ang mundo, bulong ni Victor habang pinagmamasdan ng anak. Hindi kailanman naging tahimik ang mundo, Victor, sabi ni Selena, inakbayan ng asawa. Mas natuto lang tayong sumayaw sa gitna ng bagyo. Ang kanilang relasyon ay hindi perpekto. Hindi nila nakalimutan ang nakaraan. Ang mga sugat ay naroon pa rin. Mga paalala ng isang pagsubok na nagpabago sa kanila. Ngunit sa bawat araw, pinipili nilang magmahal. Pinipili nilang magpatawad. Hindi para sa isa't isa, kundi para sa kapayapaan ng kanilang pamilya.